pa rin ngayon. At yung mga previous na mga message na narinig natin is about love pa rin, di ba? Andyan po yung As I Have Loved You na sinare nga ni Speaker Syra, and yung kay Teacher Pastora na si Mary Grace Luna na ano yun, yung Languages of God's Love. At marami po pong iba yung mga messages pa sa Sunday worship service namin, puro about love, and also sa mga prayer meetings, no, about love pa rin. Kaya naisip ko, paano po ba ako mag-share ng about love? Kasi kumbaga halos lahat narinig nyo na malamang ang mga mensahe about love. At siyempre, binigay sa akin ni Lord about love pa rin, kasi nga para makahabol pa rin sa love month na to. Kaya pakita na po natin yung title. Ayan, ito po, ang title natin ngayong gabi is The Greatest Commandment, which is love pa rin po. No? Ang key verse po natin ay nasa, pakita po natin next slide. Ang key verse po natin ay nasa Matthew 22:37 to 40. Sabi po rito, sa 37, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." And 38, this is the first and greatest commandment. This is the foremost. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Verse 40, all the law and the prophet hang on these two commandments. No? Malamang naririnig na natin lahat to, yung about sa mga message ng mga nakaraang message, yung verse na to. No? Pero talagang dito nagmula ang summary ng mga laws of ng mga Old Testament, no. Kaya ito, magtataka tayo bakit nakalagay dito Jesus replied. Ibig sabihin po nito, may kausap po nito si Jesus noong time na yun. Ito po yung time na tinatrap po siyang maigi ng mga Pharisees at saka mga Sadducees, no. Kasi po yung mga Pharisees na yan, number one fans po sila ni Jesus. Kasi nakita natin sa mga pag-aaral natin sa salita ng Diyos, sa Biblia, na every time na may ginagawa si Jesus na miracle or healing, nandun ang mga Pharisees na yan. Kumbaga talagang grabe silang sumunod kay Jesus. Pero iba ang intention nila. No? Yun nga, yung mahanapan si Jesus ng butas para may pahuli, gano'n, sa mga sasabihin niya. Pero mabuti na lang at hindi sila nagtatanggol. Until this verse, no, sinubukan nila si Jesus. Tulad na lang nga nung Pharisees, sinubukan nila about sa tinanong nila kay Jesus kung tama ba na magbigay tayo ng buwis o ng tax sa emperador ng Roma. Dahil nga lahat sila ay Jews, kumbaga hindi sila Romans, kaya tinanong nila si Jesus kung dapat nga ba sila magbigay ng tax. Pero ano sagot ni Jesus? Sinabi niya, bigyan niyo ako ng coins, at pinakita niya doon kung sino yung nasa coins, at ito nga ay si Cesar. At ibigay doon kay Cesar ang para kay Cesar, at ibigay sa Panginoon ang para sa Panginoon. Kumbaga, doon hindi nila nahuli si Jesus. And then, yung Sadducee rin, ganun din ang ginawa. Tinrap din niya si Jesus, no? Kasi ang mga Sadducees, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya ang ginawa nilang pagtatanong kay Jesus noong time na yon ay tungkol doon sa 7 magkakapatid na lalaki na napangasawa lang ng isang babae. Kasi nga, yung panganay, nag-asawa, tapos namatay yung panganay, hindi nagkaanak. Then sa law of Moses, kailangan maging asawa yun ng pangalawa. And so on and so forth, naging mag-asawa sila hanggang bunso. At namatay lahat yung lalaking yon at namatay din yung babaeng yon. At ang tanong ng Pariseo, ng Sadducee kay Jesus, sa pagkabuhay na muli, sino ang magiging asawa ng babae? Pero sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, maling-mali kayo sa pagkakaintindi nyo sa kasulatan at sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pagkabuhay na maguli, hindi na mag-aasawa ang mga tao. No? Sila ay magiging katulad na ng mga anghel. Kaya pinapakita rito yung mga Pharisees, supalpal, yung mga Sadducees, supalpal. Kaya hanggang sa merong isang lawyer doon, isang tagapagdalubhasa sa pagtuturo ng kautusan, at tinatawag nga nilang lawyer, na nagtanong kay Jesus kasi may thinking sila na kung talagang sa Diyos to, dapat alam niya yung batas, di ba? Ang problema, si Jesus naman ang gumawa ng batas, di ba? Si Lord naman ang gumawa ng batas. Kaya wala siyang pake
sa batas na ginawa ng mga tao. Yun po yung Mosaic Law. Yun po yung Pentateuch o tinatawag din Torah. Yung Torah po, yun po yung sa Greek words. No? Ang sa Greek words, yung 5 books of the Old Testament, which is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun po yun din yung tinatawag na Pentateuch. Nasa, naman po yung Hebrew word. Kaya po, ayun, naisip ng tagapagturo ng pautusan na to, kung talagang sa Diyos ka, dapat sumusunod ka sa batas, di ba? Kaya ang tinanong niya, kasi sa dami-dami nga ng law, yung 10 commandments sa ginawa ni Lord, ginawan pa nila yun ng karagdagang rules na 613 rules, no? Kumbaga para lang masuportahan yung 10 commandments. Pero ano nangyari? Ang sinabi ni Jesus, sabi, Guro, ano ba ang pinakamahalagang utos sa kautosan na yan? At ito nga, Jesus, kaya nakalagay, buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buo mong pag-iisip. Kung makikita mo nga sa Mark at sa Luke, kasama pa dyan yung strength, no? With all your strength. Tapos, kaya nga, this is the first and greatest commandment. And the second like it, katulad nito, ay yung love your neighbor as yourself. At dito po nakaangkla lahat ng law and the prophets. No? Kumbaga, ito yung fulfillment ng law at ng prophets. Yung summary ng ng 10 commandments na to. Itong 2 commandments na binigay Jesus. Kaya, next po natin slide. Ayan. Kaya thank God kasi Jesus provides us with a foundational understanding of our faith, highlighting the importance of loving God with our whole being and loving our neighbors as ourselves. Kaya salamat tayo kay Lord kasi ito na yung utos na binigay niya. Hindi na natin kailangan kasi kung ibabalik na 130 na rules na ginawa nila, siguradong kada pagkakamali ng tao, patay. Kasi nga, sabi nila, yung law of Moses, if 2 or 3, no, kumbaga nag-witness, 2 or 3 ang mag-witness sa'yo, na ginawa mo yon, they put you into death, di ba? Kumbaga, i-stone to death ka na agad. Kung ngayon nangyayari yan, di po ba? I-iral yung ganyang klase ng law o rules, di ba? Marami siguro lang mapa-firing squad kasi nung panahon na yan, wala pang bail, baka ngayon firing squad na mauso dyan. Kasi nga, ganyang katindi kung paano sila magpa-iral ng batas, no? Ng law at saka ng rules sila. Imagine niyo rin, kung ngayon i-iral yan, noon, para masuportahan lang yung thou shall keep Sabbath holy, di ba? Para masuportahan yun, bawal ka magtrabaho. At saka yung nakakatawa nga yung example ni Bong Saking na pagka every Sabbath day, bawal kang magsuot ng pustiso, bawal kang magkilay, o mag-lipstick, di magugulat tayo ngayon sa church. Halimbawa, nasa church tayo, ngingiti yung kasama natin, imbis na magpupuri ka sa Panginoon, matatawa ka kasi bungi. Di po ba, dating nakikita mo may ngipin, ngayon wala na. Makikita mo mga walang kilay, mukha raw puppet, kasi yung puppet walang kilay at wala rin labi. Di po ba? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon dahil eto na ang binigay niya sa ating law na susundin natin. Kumbaga, pinapakita lang dito na sinama rin na ni Lord. Dahil hindi naman talaga kayang gawin ng tao ang ginagawa ng law at ng mga rules na ginawa nila. Mahirap po yun. Kaya ano po dapat natin gawin? Next slide po. Ayan. The main focus of our time together today or tonight is to explore and embrace this greatest commandment to love God and others. No? Kumbaga, saliksikin natin mabuti, no? Parang kung paano ba natin ito magagawa. No? God and others seeking to understand its depth, kung gaano ito kalalim at significance ito o yung kahalagahan nito sa mga buhay natin. Paano nga ba? Di po ba? Ang isang words lang po yan eh. Yan po yung relationship. Yan po ang gusto ng Diyos sa ating lahat, no? Relationship. Imagine, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa gusto magkaroon ng relasyon sa iyo. Di po ba? Yung King of Kings, yung Lord of Lords, gustong magkaroon ng relationship sa iyo. Di po ba?
gaano kahalaga ba tayo sa Diyos, di ba? Isipin mo kung paano yung heart of the Bible na lang ni John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son na nagsakripisyo ng buhay niya para lang sa atin. Kaya thank you sa Lord talaga sa ganitong kaparaanan niya. Kaya ano pa ba? Next slide po natin. Sa susunod po, sinabi po rito, as we delve deeper into our passage, we discover that Jesus reveals the first part of greatest commandment, to love God. This commandment holds profound significance for our lives and our relationship with our Creator. Ayan. Si Jesus po pala talaga ang nakagawa ng paraan para maibalik tayo sa Diyos, di ba? Dahil nahiwalay na ang tao sa Diyos, yung unang Adan, yun ang nagpahiwalay sa Diyos, pero yung the second Adan, yun na ang nagpalapit sa Diyos, no? Sa Diyos Ama. Siya ang ating mediator. Kaya talagang utang natin kay Jesus kung paano tayo naligtas, kung paano tayo nakabalik sa Diyos. Di ba? Kung tutusin, tinatawag tayong vile wretch. Yung kumbaga mabawang basahan tayo sa harapan ng Diyos, pero talagang binigyan tayo ng Diyos ng pagmamahal, no? At gumawa ng paraan ng Diyos para maibalik tayo sa Kanya. Loving God with our heart, soul, and mind goes beyond mere sentimentality or fleeting emotion. No, lagpas daw po to sa mga maramdamin nating feelings, no? yung mga emotion natin na panandalian. Lalagpas po to dapat daw dito it compasses the totality of our existence. No, saklaw nito yung buo nating pagkatao, yung buo nating pag-iral dito sa mundo, and calls for deep, genuine, and wholehearted devotion, no? Yung malalim, no, totoo, at ang wholehearted, yung buong puso nating devotion o pagmamahal natin sa Panginoon Diyos. Ayan po. Kaya, paano po ba natin maipapakita yun? Yung pagmamahal natin na yun, no? Ito po, makikita po natin dito, yung sinabi ni Diyos, love the Lord your God with all of your heart, soul, and mind. Di ba? Ito po, next slide po natin. At sinabi po dito, yan, ang ating daw puso ay nagre-represent ng innermost desire and affection. Yung ating puso, diyan po nanggagaling yung mga kagustuhan natin, yung mga nais natin, at yung pagmamahal natin. At dapat lang, sa Diyos natin yan ibigay muna. Diba? Bago tayo magmahal ng, di ba sinasabi po nga na, Diyos muna ang mahalin bago asawa. Diyos laging si Lord ang una, no? Tapos, while our soul reflects our inner spiritual life, yung ating namang kaluluwa, yan po yung nagre-reflect ng ating spiritual life, no? Kung ba, lagi ka bang nagpe-pray sa Lord? Lagi mo ba siyang kinakausap? Di po ba? Napakahalaga po ng spiritual life. Kung gaano kahalaga ang pagkain sa ating katawan, ganun din po ang pagkain ng ating spiritual life. Kasi po, dyan po dapat po lagi nanonourish yung ating spiritual life. Additionally, nakalagay po dito, loving God with our mind involves engaging our intellect, seeking to know Him more intimately, and understanding His way. Kaya, sa pag-aaral nga po ng salita ng Diyos, dapat po lagi natin pinagbubulay-bulayan. Ito, ginagamitan natin ng intellect, no? Yung paano ba to? Tuklasin mo kung bakit ganito ang nangyari dito, gano'n. At kausapin mo si Lord at i-reveal sa iyo kung paano yun. Diba? At saka yung understanding His ways. Kumbaga, kung ano man ang kaparaanan ng Diyos, minsan di natin maintindihan, di ba? Pero ang pinakamagandang at pinakamabuti, pagkatiwala lang natin kay Lord. Kasi si Lord naman ang may hawak ng lahat. He holds the future, di ba? Alam niya kung ano mangyari siya. At saka sinabi nga sa Jeremiah 29:11, di ba? Or He knows the plans for us, to prosper us and not to harm us. Di po ba? At saka yung plano ni Lord is much better and greater than the plans we have para sa mga sarili po natin. Kaya po, i-acknowledge natin kung ano man ways na meron ng Panginoon para sa atin. Next slide po. Yan. And our love for God should be characterized by authenticity and depth. It requires us to prioritize Him above all else. Kumbaga, ang Lord na magiging priority mo dapat sa lahat ng bagay, no? First prize na narinig natin sa prayer minsan, di ba? At talagang totoo yun kasi
pagpapakita yon na kung gaano mo kamahal ang Diyos, di po ba? Na lahat-lahat, bago mo unahin ang lahat, siya muna. Tapos aligning our will with His and surrendering our life to His purpose. Ito nga, katulad nga po ng sinabi ko kanina, yun nga rin po yan, yung purpose niya sa mga buhay natin. Alam po ni Lord yun, basta lagi lang tayo nasa, lagi lang tayo maghanap ng kanyang presensya at kausapin natin siya. Kasi yung intimacy, kailangan po talaga yan sa relationship. Di po ba? Yung relationship po ba, nagwo-work kung hindi po kayo laging nag-uusap o hindi kayo laging walang nararamdaman sa isa't isa, parang mahirap naman po yung gano'n na relationship. Kaya yung relationship po talaga ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi po religion, kaya nga po yung born again relationship po talaga yun sa Panginoon. Kasi lahat, susundin mo. Kailangan, sinabi kasi ng Diyos, diba, if you love me, you will keep or obey my commandments. Kaya lahat ng sinabi ng Panginoon, dapat din tayo nakatuon. Diyan lang tayo nakafocus. Sabi pa rito, loving God with all our being is a lifelong commitment. Hindi lang po pala to para ngayon, para bukas, o sa isang taon, kundi lifelong po. Ang habang buhay po nating pangako yan sa Panginoon. A continuous journey of growing closer to Him and allowing His love to transform us. Yung pabayaan mo ang Diyos ang magbago sa iyo kasi nararamdaman naman natin yan. Dati nung sinners pa tayo, sinners tayo ngayon. Ibig sabihin, nung hindi pa tayo Christian, di po ba mas madali lang sa ating gumawa ng mga ganung bagay. Pero ngayon, natatransform tayo dahil nga naintindihan natin yung kung paano maging isang Kristiyano, no? Kumbaga kung ang goal nga na to be like Jesus, kung paano mag-isip si Jesus, kung paano dapat pumilos si Jesus at lahat mag-perform o tumulong kung paano tumulong si Jesus. Ganun lang ginagawa ng isang Kristiyano. Ayan. Tapos ito pa po, sa next slide, sabi po rito, we encounter inspiring individuals throughout the Bible who exemplify their love for God. Take David, for instance. Tingnan, ito po yung mga nakitanan sa Bible na nag-example po ng kung paano sila nag-express ng pag-ibig nila sa Diyos. Katulad po ni David. For instance, who expressed his love through heartfelt psalms. Imagine niyo po si David, talagang lagi po siyang umaawit sa Panginoon. Actually, 150 po yung Psalms. 73 po ang naisulat niya sa Psalms. At ang 13 po doon, out of 73, ay attribute po sa sarili niya buhay. Kumbaga, nauugnay po yung 13 na Psalms na yon sa buhay niya. Nangyari talaga sa kanya. Kaya doon po talaga, from shepherd boy to a king. Ganun tin-transform ni Lord ang kalagayan ni David noong time na yun. Kaya po, sobrang grabe, iba talaga si Lord pag kumilos kung paano siya mag-turn around ng isang tao na hindi mo akalain, ganun mangyari sa'yo. Bawat isa sa atin, hindi natin alam, di ba, kung ano gagawin ni Lord sa atin. Dahil wala namang imposible sa Panginoon. Yan. Pero dapat lang na maalaman natin kung ano talaga yung calling natin sa Kanya. Sabi pa rito, and also Mary, the mother of Jesus, displayed her love through her humble obedience and willingness to bear the weight of God's plan. Ito rin po si Mary, biro nyo. Hanggang ngayon, kilala siyang Mama Mary. Pero actually, dun nga lang tayo nagka-problema. Siya na yung sinasamba ng ibang religion. Pero sa totoo lang, napakalaki pong contribution na ginawa ni Mary dito at saka yung humbleness niya, yung pagpapakumbaba niya ng pagsunod sa Diyos, no, na sa plano ng Diyos dahil sa kanya nga iniluwal si Jesus, di ba? Saka ang maganda po kay Mary talaga, hindi siya nagreklamo o kaya, di ba, kung maisip niyo po, kung ordinaryong babae lang yan, biglang bubuntis o kaya kakausapin nga na gano'n. Yung paano kung makakapag yan? Makakapag-good time o makakapunta ng mall kung bubuntis ako, di ba? Kumbaga parang kung usapang maisip mo talaga na iba kasi yung ugali ng ibang babae, di po ba? Pero si Mary po talaga, humble po talaga siya. Kaya this example demonstrate the transformative power of loving God and how it can shape our lives. Ito po yung maganda nga po rito, yung mga idea na nakikita natin sa Bible ay nagkakaroon din tayo ng ng paniniwala at yung faith natin lalo lumalakas dahil nga dito sa mga
example sa Bible na to. Ayan. Tapos, ito po, next slide po natin. Ayan. Ito po yung love God with all your being nga pala. Hindi ko pala nasabi na kanina. This is the last slide for the God love with all your being. In light of this teaching, we must examine our relationship with God. Are we wholeheartedly loving Him with all our being? Or are these areas where our love may be divided? Ayan, dito po parang mag-evaluate na tayo sa ating sarili, no? Examine natin yung sarili natin, sa relasyon natin sa Panginoon, kung talagang kaya ba natin itong wholeheartedly na sinasabi rito, no, na mahalin natin ang Diyos, diba? Minsan po kasi talagang sa mga under ng mga problema natin, minsan napapatanong tayo, Lord, kailangan ko ba itong maranasan? Huwag ka mag-alala kasi talagang lahat nararanasan naman ito. No? Ang mahalaga, hindi ka pababayaan ng Diyos basta tumawag ka sa Kanya. Kasi nga, marami naman promises si Lord sa Bible. Over 6,000 yata yun. Di ba? Every promise ng God has a premise. Di ba? Kumbaga, yung pangako na to, ang katulad na lang ng Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God. Seek mo muna si Lord. Yung kingdom niya and His righteousness at lahat ng bagay dadagdag na sa iyo. Pero pag hindi mo sinik si Lord, siyempre parang mahihirapan tayo doon. Kumbaga, di ba? Dahil nga po, si Lord ang pinanggagalingan ng lahat ng meron tayo. Siya ang source. Kaya dapat siya muna ang unahin natin. Di ba? At saka paano natin maipapakita yung pagmamahal natin sa Diyos? Minsan pinag-overtime tayo ng linggo, di ba? Nanghihinayin tayo sa rate. Pero hindi tayo nanghihinayang sa presence na mawawala sa atin after doon na nag-overtime tayo, di ba? Dapat kung gaano ka importante sa iyong kumita ng pera, ay dapat mas importante si Lord kasi mas importante si Lord sa lahat ng bagay. Di ba? Kayang-kaya ni Lord ibigay sa iyo yun. Hindi mo na dapat habulin ng pera nga daw eh. Ikaw ang habulin ng pera basta inuna mo si Lord. Ayan. Tapos ano pa po sinabi rito? Ayan. Let us take this moment to consider ways in which we can deepen our love for God. No? Yung tignan natin tong sandaling ito kung paano natin mas papalalim pa yung pag-ibig natin sa Diyos. Through prayer, yan, isa yan, through studying His Word, worshiping Him with sincerity. Yung worship talagang totoo. Di po ba yung prayer talaga at saka yung study His Word, yun yung talaga requirements ng isang Kristiyano. Talagang kailangan mo mag-pray, no? Pray without ceasing. Ang kailangan mo, yun ang sinabi sa Bible. Kaya minsan talaga nakaka-guilty pag nakalimutan mo mag-pray. Lord, minsan natutulog ako, hindi ako nakakapag-in Jesus name. Kumbaga parang, aminado ako sa mga ganung bagay kasi nga, sa pressure na naranasan mo dito sa buhay na to, minsan talagang meron tayong shortcomings na nagagawa. Pero I pray, talagang ihingi lang natin kay Lord John at bigyan pa tayo ng strength para magawa natin yon. Study His Word. Kung parang ayaw mo magbasa ng Bible, mas magbasa ka rin ng Bible. Maya-maya tingnan mo, talagang ma-flip ka na. Talagang mararamdaman mo na yung presence ni Lord. Worshiping Him in sincerity and living out His teaching in our daily life. So, kailangan po natin yon ibahagi o ipakita sa mga tao sa paligid natin yung ano man ang natutunan natin sa ating buhay. No? Sa araw-araw nating pagkakasalamuha sa ating neighbors, di ba? Ayan na po yung last slide na love God with all your being. Dito naman po tayo sa second nating commandment na love your neighbor as yourself. Ano po ba yan? Yan, love your neighbor as yourself. Sinabi po rito, Jesus beautifully connects the command to love God with the command to God with command to love our neighbors. Di po ba? This connection highlights the inseparable bond between our love for God and our love for others. Ibig sabihin po pala nito, hindi po pala pwedeng paghiwalayin. No? Hindi po pwedeng love your God lang, tapos hindi mo you hate your neighbor, hindi po pwede yun. Kailangan po talaga intact yan. Kumbaga po alam niyo po ba yung pandikit na binary epoxy? Para po yung A at saka B.
hindi po siya pwedeng hindi pagsamahin. Kasi pag hindi po sila nagsama, baliwala po yan, walang dikit po yan. Kailangan pagsamahin mo yung A and B. Ganyan po ang commandment na to. Kung magkasama po talaga sila. Pero sasabihin ng iba, di po ba? Ano, oh, Lord, ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi ko kayang mahalin ng kapitbahay ko kasi tinataasan ako ng kilay, gano'n, sinisismis ako, ginagawa ako ng hindi maganda. Hindi pwede yun. Kailangan po, gawan mo talaga ng, humingi ka ng pag-ibig kay Lord na para maibigay mo rin yan sa kapwa mo. Ganun daw po yun. Di po, magpa-overflow tayo ng love ni Lord para po maibahagi natin to sa iba. At hindi rin po pwedeng neighbor lang ang love mo, hindi si Lord. Kasi nga, ang katwiran ng iba, Lord, paano ba kita mamahalin? Hindi naman kita pwedeng pagtimpla ng kape dahil hindi kita nakikita. Hindi naman kita pwedeng bigyan ng kahit ano dahil meron ka na nito. Sa'yo galing ang lahat ng ito. Hindi naman po pwede kitang dalawin dahil hindi ka naman po nagkakasakit. Pero alam niyo po ba na sinabi nga po sa isang sa isang book sa Matthew na sinabi ni Lord doon na ano man ang gawin mo sa maliit na kapatid kong ito, di po ba, sa abang lingkod kong ito, ay ginawa mo na rin sa akin, di po ba? Nung pinakain mo siya, ay para mo na rin ako pinakain. Nung pinainom mo ako, ay para mo na rin ako pinainom. Kumbaga kung ano yung ginagawa natin, kumbaga paano natin ilalove si God is about, yun ay, ang kasagutan nun is love people. So kasi nga, kung ano ginawa mo sa tao, ganun din pala ang ginagawa mo sa Diyos. Ganun ang ibig point ni Lord doon. Kaya hindi pwede paghiwalay ng dalawang ito. At paano mo na mamahalin ng neighbor mo? Di po ba? Maraming imperfection na nakikita ka. Pero sa totoo lang, si Jesus nga, perfect na. Pero hindi pa rin siya minahal. Kita mo man, nagmahal pa rin siya sa atin. Sa tayong makasalanan tao. Pero ganito po yan. Love your neighbor as yourself nga. Yun ang ibig sabihin ng as yourself. Kung paano mo gusto to, alam mo gusto rin niya yan, di ba? Kaya nga sabi dun sa treat others the same way you want them to treat you. Di ba? Gawin mo sa kanya kung ano gusto mong gawin sa'yo. Kasi nga, alam natin na, alam mo naman kung ano kailangan niya, di ba? Kaya pwede mo ibigay sa kanya yun. At tutulong ka ng buong puso mo. Kaya next slide po. Loving our neighbors as ourselves goes beyond superficial act of kindness. Ayan, kumbaga lampas pa raw po yung pagmamahal po raw sa ating kapwa, lampas pa yung yung mga panandalian lang na act ng kindness, yung kabaitan. It is called to embrace every individual's inherent worth and value. Dapat alamin po natin yung kahalagahan ng bawat isa. Kung gano'n sila kahalaga, kung yung value nila, extending love and compassion to all people. Dapat meron kang awa sa kanila at pagdamay. This command encompasses everyone, regardless of race, no? Saklaw po raw nito lahat. Ultimo yung race, ultimo yung nationality, kung ano man lahi yan, kung ano man bansa yan. Social status, kung ano man ang kalagayan niya sa buhay, or belief, kung ano paniniwala niyan. It challenges us to break down the barriers that divide us and actively seek the well-being and welfare of those around us. Kung ano yung kapakanan ng nasa paligid natin. Ayan po yung yung maganda dyan. Kasi sinabi nga, di po ba, dapat walang hate race, gano'n. Kumbaga, kung kahit anumang lahi yan, kung Chinese man yan, pakitaan pa rin ng pagmamahal yan, hindi lang Pilipino, saka hindi lang kung ano yung kauri mo, kung sino lang ang gusto mo. Kasi kung gusto mo lang mahalin, ayun lang ang mamahalin mo, ano pa makakuha mong gantimpala sa langit, di ba? Dahil nga ginagawa rin niya ng mga hentil, sabi nila, or ng mga maninigil ng buwis. Ayan po. Next po tayo. Ayan. And expressing love to others requires action. Ito po ang ibig sabihin nito, what does love requires of us? No, ito po ay yung action. Love in action. Yun po ang ibig sabihin nun. It can be demonstrated through act of kindness, generosity, and empathy. Pwede po yung, ayan po daw yung, hindi po kasi obra yung salita lang, di po ba? Kasi yung action speaks louder than words. Kasi po sabi ka lang ng sabi ng I love you pero wala ka namang action. Hindi po tama yun. Kasi po parang
Ano lang, madali lang po yung sabihin, pero yun nga po, mas madali pong ano lang, maramdaman niyo ng pakikitaan natin ng action na mahal natin sila kung meron ng gano'n. It can be demonstrated through act of kindness, no? Yung kabaitan po natin, yung generosity, yung pagiging mapagbigay natin sa kanila, and empathy, yung pagdamay po natin sila, makiramay daw nga po tayo sa mga napipighati, no? Makisaya po tayo sa mga mga masasaya. So, yung kumbaga makiisa ka sa kanila. At sabi pa rito, it involves actively listening. No? Kumbaga, maganda rin pala yun. Pagpapakita rin pala ng love, in action yun, yung active listening. Kumbaga, kung may problema ang isang kaibigan mo o kapitbahay mo, maganda yung makikinig ka sa kanya. Kasi minsan ganun lang naman ang hinahanap ng tao, yung makikinig sa kanya. Hindi ko, dali mo sa Jollibee, tapos magkwentuhan kayo para mas masarap makinig. Pero sa kanya lang masarap yun kasi nilibre mo. Baka mamaya lagi ka na lang kausapin. Pero joke lang po yan. Pero talagang yun po, it works po talaga yun. Yung listening. No? Kasi po, ang mga pamilya ngayon, dati po ang mga pamilya, pag nagsasama-sama sa pagkain, diyan ka nakakarinig ng mga magaganda nilang testimony ngayon, testimony sa bawat isa, tapos nabibigyan mo sila, na-encourage mo sila. Pero ngayon, sa panahon natin, alam niyo po ba, ang nakikita ko sa mga pamilya, bago sila kumain, hawak ang cellphone. Tapos, minsan, halos tapos na kumain, hawak pa rin ang cellphone. Di po ba, parang imbis na connected kayo sa isa't isa, wala na yung eye contact nyo, nasa cellphone na. Paano kayo makakapag-usap ng tama nun, di po ba? Kumbaga parang yung love nyo sa isa't isa, wala na, nasa cellphone na. Ano tinatry ba natin? Bakit tayo nagsa-cellphone? We are trying not to be disconnected. Pero ang totoo, disconnected na po tayo, no, sa bawat pamilya natin, kung ganun po ang ginagawa natin. Kaya makikita mo lang naman doon yung mga post na ganito yung mga pagkain nila, ano pa marando, maingit ka pa eh. Kasi ang ulam nyo ngayon, sardinas, sila ang pinapakita na lechon. Di po ba? Mahirap po yung mga ganun. Kaya po, dapat helping, po tayo, maganda po tayong magbigay ng time para makinig sa mga Pinoy nila. Ito pa po, offering a helping hand. No, normal lang naman po ito namin na hingi sa atin ng tulong, no? Bigyan po natin hangga't kaya natin, kailangan natin tulungan. Kailangan hindi mo ipagkait po ito kasi isa po itong form of action din na to show love. Tapos ano pa po, and speaking words of encouragement and affirmation. Ito po, number one din po to sa mga tao, kung paano mo sila i-encourage, di po ba nararamdaman nila yun, ay, mahal din niya ako kasi ini-encourage niya talaga ako. Kasi imbis na down na yan, lalo mo pang di-discourage, di po ba, pangit po mangyayari sa tao. Siyang madi-discourage. Kasi napakalaking bagay po ng encouragement sa bawat tao. Kahit po Christian pa yan, o kahit hindi man, o unbeliever pa yan, encouragement po talaga. Number one po talaga yan na hinahanap ng isang tao. Lalo po pagka na i-despair sila. Ayan. Ano po? Kaya sabi rito, by displaying love through our action, we become tangible. Kumbaga yung tangible expression, yun po yung talagang ramdam na ramdam. Kumbaga yun yung parang point of contact. Kumbaga isa po yung, narinig ko po yung kaya yung preacher na yun, yung point of contact. Kumbaga parang yun yung kailangan talaga, get in touch. Yun. Tapos, then, tangible expression of God's love in the lives of others. Yun. Yung maranasan na po nila yun. Yung mga kapwa po natin, kung ganun po tayo. Ayan, next slide po tayo. Ayan, dito naman po sinabi, the parable of the Good Samaritan serves as a powerful illustration of loving our neighbor. Di po ba napakaganda nga po ng example ito kung titignan natin yung love your neighbor. Kasi yung Good Samaritan na to, tinulungan niya po talaga yung taong nakalugmok, no, yung sugatan. Pero sa totoo lang, ang mga ibang dumaan kasi doon doon sa pag-aaral, tinignan ko rin po sa sinerch ko po kung anong klaseng tao yung nakahandusay na yun. Isa po raw sa Jews. Kumbaga, dapat tinulungan siya ng unang dumaan. Alam niyo po ba, unang dumaan po is Pharisee. Pero nalagpasan po siya, ang pangalawa pong dumaan is Levites.
Kumbaga, dapat yung dalawang yun, supposed to be, yun ang tumutulong sa kanya kasi kalahi niya yun eh. And then, pinabayaan nila. Yung pangatlo po, ang dumaan na, ito yung Good Samaritan. Na tinulungan niya po talaga itong sugatan na to at dinala niya sa bahay panuluyan. At after that, sinabihan niya pa yung bahay panuluyan na gamutin mo siya, bigay mo yung kailangan niya, at kung kulang pa yung ibibigay ko ngayon, babayaran ko sa iyo pagbabalik ko. Yun po talaga ang example ni Jesus, doon sa nagtanong sa kanya kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung maging love your neighbor. Ito po, yan. Despite societal barriers and culture prejudice, yun nga po, in spite of despite of hindi sila magkauri o iba yung culture nila, no? Talagang tinulungan pa niya. The Samaritans went above and beyond to care for a wounded stranger. These examples challenges us to step out of our comfort zone, love those different from us, and serve those in need. Tingnan niyo naman po yun. Talagang, kumbaga, pwede naman yung lagpasan yun. Wala siyang obligasyon doon. At unang-una, hindi po talaga nakikihalo ang mga hentil sa mga Jews kasi ang bababa po ng tingin ng mga Jews sa mga hentil. No? Katulad nga po ng mga parang aso lang, parang ganun. Ang sakit nga pong, hindi ko nga po ano yun, sabi ko, ganun pala tingin ng dati, ng mga Hudyo. Pare-pare siyan, tingin nila sa babae, sa aso, sa mga hentil, pare-pare siyan, ganun kababa. Ayan po. Next slide po tayo. And sabi po rito, ayan, tapos na pala po yung love your neighbor as yourself. At ito na po yung love as a reflection of God's love. Ayan, as we contemplate the command to love God and others, we recognize that our capacity to love is rooted in God's immense love for us. His love serves as the fountain and wellspring of our love. Kumbaga, kung titingnan po pala natin to, kung babalikan natin to, pag-aaralan natin, kung tayo lang po ang gagawa nito, hindi po talaga kaya. Yung love God, love your neighbor as yourself, mahirap po para talaga gawin yan. Kung hindi sa tulong o hindi sa foundation na ibibigay ng Diyos sa atin na pagmamahal. Katulad nga nito na wellspring of love of God. Di po ba? Kumbaga, mahirap po talaga yun. Kaya ang sinabi nga ni Pastor Sunday na ang gagawin natin, magpapuno tayo, magpa-overflow tayo ng pagmamahal ng Diyos. Therefore, mabibigay natin sa iba. Kasi paano ka makapagbigay ng love sa iba kung wala ka naman, kung empty ka or kung tama ka lang. Kaya dapat sa atin overflowing yung love ni Lord. Lagi nating hanapin yung presensya niya. Lagi lang natin siyang mahalin. Kasi yun talaga ang design ni Lord eh. Yung pagmahal ang Diyos. Ayan. Ayan. Tapos next slide po tayo. Ayan. Sabi rito, God's love is not merely a sentiment or a fleeting emotions, no? Tapos sabi dito, it is love that's sacrificial and unconditional. The ultimate expression of God's love is seen in the sacrifice of Jesus on the cross. Yan, totoo naman po yan. Minsan yung love, yun po ang pangit kasi ang mga unbeliever, ang love na hinahanap nila ay nakikita nila sa Disneyland, di po ba sa mga Walt Disney, yung mga fairy tales na they live happily ever after, yung mga love story. Kumbaga parang doon na po-focus yung love na meron ang mundo. Pero ang love ay galing yun sa Diyos. Ito nga yung ultimate love, ay yung true love na binigay sa atin, yung pagsasacrifice ni Jesus sa cross, no? Para lang tayo mabigay redemption, no, yung katubusan sa atin sa buhay natin. Imagine niyo kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Iniwanan niya yung comfort of heaven para lang pumunta rito at patayin siya para lang sa ating kasalanan, di po ba? Kasi kung tutuusin, Diyos na siya. Kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Pero iniwan niya yung langit para lang sa kaligtasan natin, di po ba? Kumbaga parang all sufficient siya. Kumbaga wala na siyang kailangan. Pero dahil nga sa pagmamahal sa atin, talagang tinubos niya tayo. Ayaw niya tayo mapahamak at para makabalik tayo sa Ama. Ganyan ka-ultimate yung expression of God's love. Di ba ba? It's seen in the sacrifice of Jesus on the cross.
Kaya sabi dito, where He willingly gave His life for our redemption, this selfless act reveals the depth of God's love and demonstrate the extent He values and cherishes us hanggang ngayon. Di po ba? Hanggang ngayon, mahal po tayo ng Diyos. Kaya po, dapat po, dito lang nababagbag na yung damdamin natin every time na naririnig natin kung paano nag-sacrifice si Jesus. Di po ba? Kung paano nagmahal ang Ama, nabigay niya yung kaisa-isa niyang anak, na alam naman natin na alam ni Father God dyan na mangyayari kay Jesus, pero si Jesus talaga, grabe yung pagtitiis ni Jesus dito sa lupa. Imagine nyo, nakaranas siyang dinuraan, di po ba, sinampal, tapos pinako sa krus, pinaghahataw, pero hindi, kahit kumbaga, talagang inisip niya ikaw, habang ginagawa ito, inisip niya tayong lahat na hindi tayo maliligtas. If ever na, kung sumuntok din siya. Kasi pag pinako siya sa cross, kanino ba yung babayaran niya? Nakasalanan, siyempre sa kanya na kasi gumanti siya. Pero talagang grabe kung paano nagtiis si Jesus noon. No? Na hindi gumante dahil kailangan mamatay siya sa cross nang wala siyang kasalanan para bayaran niya talaga yung kasalanan natin. Amen? Amen po ba? And this selfless act reveals the depth of God's love. Ayan. Second slide po. Ayan. Ayan. When we experience God's love and allow it to permeate our heart, tumagos sa ating puso, it transform our lives. Ita-transform niya yung puso, yung mga buhay natin na magkakaroon po ng pagbabago. His love works with us, enabling us to love others selflessly and sacrificially. We became channels through which God's love flows to those around us. Nung pagiging daluyan po tayo ng pag-ibig na binibigay sa atin ng Panginoon, kung talagang ilalagay natin sa ating puso, no, ang pag-ibig niya. Kumbaga, talagang nanamnamin natin kung gaano tayo kamahal. Kumbaga, kasi kung gaano ka kamahal ng Diyos, ganoon din kamahal yung kapwa mo ng Diyos. Diba? Mahal ng Diyos yun, natural, dapat mong mahalin yun. Through His love, we find the strength to forgive, no? Dahil sa pag-ibig nga ng Diyos, magkakaroon tayong lakas para magpatawad, show compassion, and extend grace to others. Kumbaga, yung biyaya ng Diyos may extend sa iba. Ano ba yung biyaya na yun? Yung kaligtasan nga, ano ba? Yung purpose ni Lord, kaya nasa trabaho mo ikaw, para makita ng mga kasama mo sa trabaho mo kung paano magmahal si Lord, di ba? Magre-reflect yun sa'yo. Paano mo nila makikita si Lord sa katauhan mo? Kasi yun nga yung ultimate goal mo, to be like Jesus. Kumbaga, bakit ka nasa school na yan? May purpose yun para mag-shine ka dyan na as a Christian na ma-share mo yung gospel, di po ba? Yung extend mo yung grace ng God, yung good news na ibigay ng Diyos. Ayan, so next slide po tayo. Sabi po rito, Jesus' love for His disciple is remarkable example of God's love in action. Despite their shortcomings and failures, Jesus loved them unconditionally. Ayan. He washed their feet, taught them, and ultimately laid down His life for them. His love moved them to follow Him wholeheartedly and to be transformed by His love. Kumbaga, ganyan ka mahal ni Jesus yung mga disciple niya. Pero sinabi nga Jesus, di po ba, they will know that you are my disciple if you love one another. Kaya tayo, mga disciple tayo ni Jesus, kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Yan po yun, kung mahal niya yung mga disciple. Dito na nakalagay, tayo disciple din niya, kaya mahal din po niya tayo. Ayan, matatransform po talaga yung buhay natin. Yan, kung paano nag-serve si Jesus sa mga disciple, ganoon din si Jesus sa atin, lagi niya tayong sinasamahan sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras na kailangan lalo natin siya. Ayan. Ayan po. Next slide po. Ayan. Sabi rito, we must continually seek a deeper understanding to embody God's love fully. Through prayer and meditation on His Word, we can grasp the vastness of His love. No, mahahawakan daw natin yung kalawakan ng pag-ibig ng Diyos. Kung lagi tayong hinahanapan natin siya ng mas malalim, maintindihan natin, yung fully understand,
kukuha natin yung pag-ibig ng Diyos. As we grow in our understanding of God's love, we are then empowered to extend that love to others, radiating His love in our words and action. Ayan. Next slide. Slide po. Sabi po rito, remember that our love for God and others reflects God's incredible love for us. May we continually seek to grasp the depth of His love, allowing it to flow through us and impact the lives of those around us. Parehas lang po siya nung binasa ko ng huli. At dito na po tayo punta sa conclusion. Tama-tama, 7:59. Joke na po. Ayan. Conclusion po, love is not just an emotion or a fleeting sentiment, but a sacrificial and selfless commitment. It calls us to prioritize our relationship with God and extend genuine love and compassion to those around us. Kumbaga, ito po yung original na imahe ng tao dapat. Kasi nga, doon sa pa lang, sa Genesis pa lang, in the beginning pa lang, di po ba? Sabi doon, when God wanted to create fish, He spoke to the sea. Kumbaga, inutusan niya yung tubig na magkaroon ng mga isda, ng mga malalaking isda, malalaki, maliliit. At sinabi, when God wanted to create the tree, He spoke to the land or the earth. Di po ba, sinabi niya sa lupa na magkaroon ka ng mga puno, halaman. Pero when God wanted to create man, He turned to Himself. Di po ba? At sinabi niya na, let's make a man in our image and in our likeness. Ano po ba ang image ng God? Kumbaga, the very nature of God. The very nature of God is love. Di po? The very character of God is love. Kaya dapat makabalik po tayo dun sa original na design na ginawa sa atin ng Diyos. Maging loving din po tayo. Di po ba? Dahil nga po, ginawa tayo in the image of God. Natural dapat, loving ang God, loving din tayo. Ayan po yun. Kumbaga, lagi nating i-meditate yung words niya, lagi tayo makapag-usap sa Kanya, no? Through that, ano na po natin yung love niya. And sabi po rito sa another conclusion, kaya sabi po rito, I challenge each one of us to demonstrate love in our daily lives actively. Yun, itina-challenge po tayo dito, sinasabi po rito, na i-demonstrate natin yung pag-ibig na yun, no? Sa ating daily lives, no? Actively po. Yung talagang maghanap ka ng paraan. Ito, nakalagay dito, let us seek out opportunities to show kindness. Maghanap ka ng paraan o pagkakataon para makita yung pag-ibig mo o pagmamahal mo sa tao o ganun sa Diyos, lalo-lalo na sa Diyos. Offer forgiveness kung kinakailangan talaga. Dapat ngayon din magpatawad ka na and extend a helping hand. By doing so, we embody the greatest commandment and become beacons of God's love in word that desperately needs it. In last na pong conclusion, sabi po rito, may the love of God shine through us, bringing hope, healing, and transformation to those around us. Amen. Ayan, yun lang po. Let's pray po. Ama namin Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa message na